Ito yung pangalawang araw ng Mindoro adventure namin. Pagkagising, nagmuni-muni at nagkape muna. Tapos may biglang bumisita sa aming dalawang makulit. Akala ko kung ano na yung maingay. Yung pala, ang daming paniki dito sa tapat namin. Pagkatapos magkape, namasyal na agad kami. Dito kami unang nagpunta sa Muel Pier. Malapit lang kasi sa Airbnb namin. Nakita rin namin itong stone galleon na replika ng mga barkong dumaong dito noong panahon pa ng mga Kastila. Ang ganda ng view ng bay dito. Ang sarap tumambay. Sunod na destinasyon namin dito sa Extreme Sports Adventure Park. Dito nagbardagulan kami. Dito ko na nilabas yung mga tinitimpi kong inis. Haha, charot lang. Pagod na agad si Bibi, wala pang 5 minutes, di na makatayo. Next, lipat tayo sa buggy. Etong sobrang saya dahil mababasa at mapuputikan talaga kayo, lalo kapag katatapos lang ng ulan at malalim ang tubig. First time nga pala mag-drive ng buggy ni Bibi. Buti nga at nag-enjoy siya kahit mahirap iliko yung manubela dahil mabigat at kailangan diin yung silinyador. Marami pang ibang activities dito sa Extreme Sports tulad ng paintball, go-kart, archery at iba pa. Pagkatapos road trip at mag-check out, biyahe na ulit sa bayan ng Sablayan ang susunod na destinasyon namin. Taga doon kasi yung kaibigan ni Bibi kaya bibisitahin na rin namin. Habang bumabiyahe, nadaanan namin ang isang magandang overlooking view ng White Beach. Ang ganda pala. Gabi na kasi nung nagpunta kami kaya wala na kaming nakita. Ilang kilometro lang mula sa huling stopover namin. Narating na rin namin ang exciting part. Ito na pala yung mahabang rough road na napapanood ko kapag dadaan ka ng Abra de Ilog. Mabato, maputik, lubak-lubak, paahon, palusong. Ganyan yung daan dito. Buti na lang nasanay ako sa mga biyahe ng Team Stock 1 ni Direk Gino kaya in-enjoy ko na lang yung ruta. Pero sana matapos na din tong kalsadang to na nagkokonekta ng Puerto Galera at Abra de Ilog dahil sobrang laking ginhawa to para sa mga lokal at mapapabilis ang biyahe kapag tatawid ka ng kabilang bayan. Meron na rin namang mga sementadong daan, kaso maikli lang. Pero kahit ganito ang kalsada dito, napakaganda pa rin ng mga tanawin. Para makatagos sa Abra de Ilog, madadaanan mo tong tulay na hindi pa tapos. Kung hindi kaya ng motor mo lusungin ng ilog, magpabuhat ka na ng motor sa mga lokal. Kesa naman lusungin mo at masiraan ka, mas hassle pa, di ba? Kaya kami nagbayad na lang ng 250 pesos at nagpabuhat na lang kesa ilusong ko. Dahil kung masiraan kami, baka walang mekaniko dito at napakalayo pa ng susunod na talyer. Habang binubuhat nila kuya ang motor, dito naman naakyat ang mga tao para makatawid sa tulay kung ayaw mong mabasa ang sapatos mo. Ang sabi, 2014 pa daw nasimulan itong tulay. Agoy, 10 taon mahigit na hindi pa rin tapos. DPWH ano na, yawa. Pagkatawid namin ng tulay, biyahe na ulit at tuloy ang ligaya. Dito sa bandang to, maganda na ang kalsada at siguradong tanggal lahat ng pagod sa pinagdaanan mo dahil sa napakagandang coastal view sa area na to. Konting kembot pa at narating na rin namin ang Abra de Ilog marker. Nagpahinga at kumain lang saglit sa 7-Eleven tapos bakbak na ulit. Ang sarap pala magmotor dito sa Mindoro. Talagang mabubusog ang mga mata mo. Hindi namin namamalayan, maggagabi na pala. Buti na lang nandito na rin kami sa bayan ng Sablayan. Kaya naman naghanap muna kami ng magandang spot para makapanood ng sunset. Sakto din ang dating namin, golden hour na. Pagkatapos ng mahabang lubak-lubak at maputik na daan sa Abra de Ilog, ito ang reward namin. Dito pa lang, sulit na ang biyahe. Dito na rin namin napagdesisyonan na libutin at makita pa ang ganda ng Mindoro. Kaya huwag kayong mawawala sa susunod na episode ng aming biglaang Mindoro Loop. Mag-follow ka na din kung trip mo yung mga ganitong travel adventures gaya namin. See you sa susunod na upload mga kaibigan. Paalam!